Nakikita natin sa ating mga kapanayam na si Architect Pepito Aguda na mula po dyan sa Claveria, Cagayan, via Zoom. Naimbag na Rabi, Architect Pepito, kumusta po kayo dyan sa Claveria, Cagayan? Welcome po sa Mabuhay Radio. Nakamute. Nakamute yung kanyang mic. Naimbag na Rabi Inmet, Sir Edmar. Ayan. Assalamualaikum sa mga OFW sa Middle East. Dahil nasa Middle East din ako dati ng 9 years. So marami po tayong mga supporters dyan sa Middle East, Sir Edmar. Maraming salamat, sir, at binigyan mo kayo ng pagkakataon dito para nagsakaroon makapanayam ka namin. Mahina ba yung boses? Camille, okay na ba yung boses niya? Yun ang problema sa Zoom pag medyo may hina signal. Nagkakaroon ng okay na raw. Anyway, Architect, pakibati mo muna yung mga kababayan natin, yung mga Claverianos bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan ngayong gabi. Go ahead, sir. And binabati ko yung mga kababayan natin sa Claveria, lalo na especially, generally, sa Claverianos at Cagayan Valley. At 18,300 plus ang mga followers po natin dyan. At parang pinaliit lang ito na kasi marami po silang nakapalo sa ngayon. Very good. Pwede ba, sir, kanina, alam ko naman yung background nyo, pero pwede bang marinig namin sa inyo bago namin kayo makapanayam yung bigyan nyo kami ng konting impormasyon kaugnay po sa inyong profesyon. Kayo po, alam namin na kayo po ay architect at kinikilala naman po dyan sa Claveria, Cagayan. Pwede pakidagdagan po yung kaalaman po namin para sa inyong personal na profesyon, yung mga pagkatao. Go ahead, sir. Yes, sir. Ako po ay rehistradong arkitekto. Tapos, co-admin po ako ng Claverianos at Cagayan Valley ng almost 10 years na po. Tapos, ako po ay dating consultant architect ng King Saud University sa more than 5 hospitals po doon and residentials sa loob po ng King Saud University po mismo yun. Yung last 5 years po yun. Before that, yung 5 years na po yan, meron pa po akong 2 years sa Modern Carpentry and Decoration Factory na dating nagseserve sa mga mansions ng King Fahad at yung kapatid po niyang si King Abdullah. Saka hindi lang po yung mga mansions niya, pati mga government buildings din po yan kasi lahat ng all about wood, lahat po kami ang nagsusupply at ako po dati yung factory manager, although nag-apply lang po ako na architect po noon, pero out of the 4 architects na nag-apply noon, ako pa yung doble po ang trabaho ko doon po noon. Architect at saka factory manager, handling about 80 people. 60 na carpentero, 20 na pintor with different nationalities po, Sir Edmar. Yun. Anong taon po kayo nag-propose? Architect, anong taon? 2014 po, Sir Edmar. Yung naunang taon po na pupunta ako ng Saudi, 1998 and 1999. Then sa Pilipinas ulit. Then naisipan, kasi binata pa po ako noon, Sir Edmar. Tapos bumalik po, nag-practice muna ako sa Pilipinas. Then bumalik na naman ulit dahil lumabas na ang 2 pong chikiting noon. Kaya kailangan ng magpursige. Kasi sa Maynila, 8 years po akong nagtrabaho rin, pero ni isang paso di ako makabili ng lupang ng isang paso. Samantalang nung nag-Saudi lang po ako ng 2 years, meron ng kalahati na ng bahay.
Oo. Tapos bumalik ulit ako ng Saudi, natapos na kaagad. Then ganun na lang po. 2007 po ako bumalik sa Saudi, and that is yung Saudi Lebanese and modern construction company po, yung Salmo na tinatawag. Opo. Handling Marriott Hotel, yung 15-story po. Ako po yung in charge po doon, saka yung isang mas malaki pa doon kasi yung Marriott Hotel that is equivalent to 1 billion budget lang, tapos yung Alcacer na development that is equivalent po ng 2.5 billion kung sa peso po, para pagkaroon lang po kayo ng idea of what we are managing in Saudi Arabia po. Tapos yung pagkatapos po noon, nag-transfer po ako as consultant architect dahil feeling ko po kaya ko po noon. Lumipat po ako sa King Saud University. At doon po talagang, kasi 5 years po yan, more than 5 na hospitals, schools, residentials. And pagka sinabi mong residentials doon, by the hectareage po, Sir Edbar, 10 hectares, ganon, minimum mga ganyan. Tapos yung isang hospital, 400 beds yung isa. Ganon po kalalaki ang mga projects doon sa Saudi Arabia. So, nawala yung nawala yung camera ni architect ha. News Center, ano nangyari diyan? Bakit hindi siya makita? Anyway, nasa kabilang linya po natin si Architect Pepito Aguda. Makakabaya Zoom pero may problema yung signal Natin inaayos pa. Ano bang nangyari? Balikan natin mamaya si Architect ha. Nawawala na naman yung sandali lamang. Bakit naglulos yung ating monitoring. I-switch mo muna sa sandali. Mag-commercial muna tayo sandali para sadang hindi pa dito pero Mahalin natin ang Pilipinas. Bangon bayan muli. Haharapin natin. Sama-sama tayong babangon muli. Balikan natin mamaya si Architect Aguda dahil nagkakaroon po ng problema. Pasok na lang daw siya ulit, Architect. Pakibigyan mo ng dyan sa Claveria. Sabi mo, pakipasok lang Maylene, si Architect ha. Pakiano mo ulit. Magkaroon ng problema sa Zoom ha. Anyway, nasa kabilang linya na po natin si Architect Pepito Aguda, ang tumatakbo pong Sangguniang Bayan sa ating minamahal na bayang Claveria, Cagayan. Bakit po natin siyang gustong makapanayam dito? Dahil kung ako kung titignan natin yung ibang mga siya po talagang marami siyang plano sa Claveria, Cagayan bilang architect. Diyan magagamit yung kanilang kaalaman, yung kanilang eksperto pagdating po sa mga infra project. Isa po yan mahusay po yan mga ganyan mga profession sa mga ganyan na usapin Kaya dapat makausap natin para malaman natin ano bang plano ng isang architect sa kanyang bayang Claveria sa matagal na panahon na wala tayong nakikitang mga ibang mga project dyan sa Claveria. Baka naman sa ngayong may mga kandidato na katulad ni Architect Pepito ay magkaroon ng pagbabago at magkaroon ng katuparan. Kailangan lang natin ang suporta. Ayan. Nawawala yung inang problema sa signal ng Zoom kapag News Center, pagibigyan mo ko ng wait lang mo, makakapasok ba? Kahit hindi mo na gamitin yung monitor para tuloy-tuloy lang pag ganyan Anyway,
Magandang gabi muna kay Hesel San, ganon din kay Sir Reinhard Dayag. Admin pala si ng Claverianos. Isang page yan sa Claveria, si Architect Babito. Nandiyan na ulit si Architect, ha? Talagang yan ang problema sa Zoom. Biglang nagkakaroon ng trouble, ha? Anyway, balikan natin si Architect Babito, News Center. Ayan, nakikita ulit Yes, natin. Sir Edmar. Pasensya na po, nagkakaroon lang tayo ng problema sa signal. Yan po sa lugar po ninyo. Anyway, ituloy po natin yung ating simulan kaninang usapin. Ha? Ngayon, sir, kayo nag-for good noong 2014. Ano? At anong nag-for good ba kayo? Anong pinagkabalahan nyo po dyan sa Claveria? Nanatili po kayo dyan sa Claveria ba? O dyan sa Manila po kayo nag-stay? Kung saan po, kung saan yung may project, doon po tayo. Kagaya yung last project po natin sa yung gas station sa Enrile Town, malapit po sa Tuguegarao, about 15 minutes from Tuguegarao. That is a 10 million budget na one-stop shop sa gas station po. With convenience store, water refill station, pati residential, farm supply, and agriculture supply. So that is a one-stop shop I can call. So yan po yung last na trinabaho ko po sa Enrile Town. Ayun. Tapos yes. Kahit pala nagpurgod na kayo, busy pa rin kayo diyan sa Cagayan, ano? Opo, Sir Edmar. Saka lagi rin pong busy sa 24/7. Ding nakasilip po lagi sa Claverianos at Cagayan Valley dahil marami pong laging nangunguha ng mga gustong makakuha ng information. Kahit saan po tayo, kailangan pagbigyan dahil nandyan na po . It is our pleasure to serve. And pro po ito na trabaho itong Claverianos at Cagayan Valley being one of the co-admin po. Ang principal admin po namin si Sir Tanting Gillian. Ayun, kilala ko pa, nakikita ko po lagi yung mga post po ninyo, yung Claverianos po, no? Anyway, Yes, dumako po tayo sa bakit nyo po naisipan na tumakbong SB. Ngayong nung mga nakarang election, hindi kayo tumatakbo. Bakit ngayon lang po naisipan? Actually, di naman po talaga ako tatakbo dahil nga siya parang tinatakbo ng mga pangyayari sa politika parang it needs big money to run for a seat. Yes, everybody knows we need some money like that. Pero actually, apat po na mayoralty candidate ang nagpaparamdam po sa akin. Pero si Chief Engineer Jesus Utamias ang nakapag-open up po ng isip ko na dapat mag-run ako kahit hindi ganon karamihan ang financial ability natin. So tinulungan po niya ako. Sige, okay, nag-file po ako kasi gusto niya akong tumakbo rin para sa ikagaganda ko ng Claveria. As independent po yan, sir. Wala kayo. So independent po rin kami. Independent po rin siya. Independent din po ako. Pero yun nga po, something na in-invite po niya akong dapat natatakbo ako kasi nga may nakikita po siyang probability po sa akin na baka sakaling manalo po tayo. Yung Claverianos po ba, hindi ba nung bago niyo simulan po yung page ng Claverianos, wala pa ba kayong plano na tumakbo po noon bilang Sangguniang Bayan o wala po Sir Edmar, wala as in itong pag-invite lang po ni Chief Engineer Utabias at nagpaparamdam na rin po yung ibang tatlo dati. Pero yun nga, that is the start of everything. Wala po talaga akong intensyong tumakbo. Maski 10 years ago po, puro serbisyo lang po. Information about tourism, anong mga kailangan ng papeles, ganito, ganyan, everything, current events, past, present, future. Yun po lahat, Sir Edmar.
pinag-uusapan po lahat po diyan. Hindi ba kayo nangamba noon nung sabi ni Interconnected po lahat yan. Engineer Otamias na tumakbo ka? Siyempre, pagkatatakbo kang kakandidato ka, siyempre, kailangan po ng budget para po sa pangangampanya, di po ba? Hindi ba kayo nagdalawang isip noon, architect, na na tumakbo? O umayaw? Nung sinabi niya, clear-upan po niya yung pag-iisip ko. So, okay, let's go. Takbo na tayo, sabi niya. At I go with him already. Although we are still independent. We don't have a political party to back us up. So, ano lang yung meron po sa amin, yun lang po ang may bibigay po namin. Saka kilala na po rin po ako ng mga Claverianos. So, medyo plus factor ka na rin po siguro yun. Pero I am not banking on that. I am banking on what I have done good and to what I have served without any pay. Pero okay lang po sa akin yun kasi it is by passion and pleasure. Naging ganun na pa lang po papalayo. Without thinking na I am serving na that I am serving na pala without without in my mind na talagang public service na pala yung ginagawa ko po. Na marami nang kasi medyo na pagkakatiwalaan na po tayo kaya marami na pong from time to time randomly may mga humihingi ng tulong, kailangan ng telephone number ng ambulansya, ng yung nabangga. Kaya meron po ako lahat mga telephone numbers ng mga pwedeng tumulong sa mga nangangailangan po. So parang kayo din po na pinag-interconnect lang po lahat natin ng mga bagay-bagay. Nakakatulong po ako na maski walang pera ang involved, kahit lang po lang yung information. Yan ang importante po yan. Yung wala tayong hinihinging kapalit sa mga ganyan po mga volunteerism po yan. Yung pusong volunteer na nga po yan. po. Napakaganda po yan. Iba hindi mo kayang palitan po ng salapi yung naramdaman mong kaligayahan kapag tayo po tumutulong. Ngayon po nag-connect na po doon yung naisipan nyo pong tumakbo bilang Sangguniang Bayan. Ngayon po, architect, ano naman ang magagawa ng isang architect sa Claveria, Cagayan kung papalarin na manalo sa 2022? Ano yung mga naiisipan yung pwede pang mapaganda ang Claveria? Dahil nakikita naman natin na yung mga nakikita ko, sir, yung mga post ninyo, nalalaman ko rin na may mga plano kayo, yung paggawa ng asin dyan sa Taggan. Tama ba? Yung gawa kayo ng mga asin, mga iba pa mga pagkakitaan. Ano po ba yung mga pwedeng idagdag na ikabubuhay po ng mga kababayan natin kapag kayo po ay nabigyan ng pagkakataon para makatulong po kayo dun sa ating mga kababayan sa Claveria? Opo, Sir Edbar. Besides po sa salt making, meron pa pong ongoing talks with financier sa kayong lot owner sa Kadir kasi magta-trial po kami yung no commercial feed system na fish fund po at pagka napatunayan ko pong 20% or 80% lesser than the normal fish fund, i-multiply po natin po yan para magiging food sufficient po tayo para pong mga programa ni Senator Bani Piñol kung sakali man. Parang small size, ikakapi na lang po natin yan kasi marami na pong mga proven systems, ikukopya na lang po natin po sa Claveria. Yan po. Tapos sa mga agriculture, marami na pong mga proven system or kung hindi pa man, marami pong research. Madali na lang po ngayon kasi meron ng social media, internet na pagkukunan po ng information. Hindi po kagaya dati na nangangapa po ang Claveria kung saan makukuha ang mga information. At sana makakatulong po tayo
sa Department of Agriculture, kung sino man po yung nandyan sa municipality natin, makakatulong po tayo. Mm. Actually, Sir Edmar, sa being an architect, marami po akong research sa architecture, pero mas marami na rin akong research sa agriculture at aquaculture. Mm. Saka yung mga pag-develop pa ng mga other micro-industries. Ano po yung mga, sa mga plano po ninyo, ano yung mga priority nyong gagawin para nang sa ganun, agad na may sakatuparan o maramdaman ka agad kayo ng mga Claverianos? Anong priority nyo po doon sa mga sinabi po ninyo? Yes po, Sir Edmar. Talagang kung titingnan po talaga natin, talagang employment po talaga ang kailangan po ng Claveria. Mm. Kasi nga, kaya nga po ang daming OFW at isa na po ako doon kasi walang nakikita or hindi fully developed yung mga pagkakakitaan po dito. Dapat solido po ang pagkakakitaan ng mga Claverianos dito sa ating lugar para hindi na po pupunta sa ibang bansa. Mm. Kasi napakahirap mailayo sa pamilya. Mm. Yung mga DH po natin, 3 years minsan, ang tagal. Samantalang yung 1 year ko lang sa Saudi, parang ang hirap kong Bunuin. Mm. buduin. Mm. 2 years, ang pinakamahirap. Parang masisiraan ka ng utak pag ganyan matagal malayo sa pamilya po. Yang mga DH po natin, ang hirap po ng buhay nila. I have seen them sa Saudi Arabia. Naramdaman Sa niyo po. 9 years ko po, naramdaman ko po. Dapat dito po dapat ganyan po. Kagaya nga po sa agriculture, kung po pwede nga pong buhayin ang wood industries, buhayin po sana natin. Kung kailangan po sanang kung kulang ang mountain space natin or land space para pagtaniman ng punong kahoy, makipag-coordinate po tayo kay kung mayor or congressman, bulot po ng kalanasan payaw para magtanim po ng fast-growing na palkata po, sir. Para magkaroon po ulit ng industries kung kailangan buhayin yung pangalan na New Tagat Industries. Why that? Hindi ba tayo magkakaproblema doon po sa pagdating po sa pamumutol ng puno kapag binuhay po natin yung... Dapat po yung, alam po natin, sustainable po dapat ang kailangan. Kailangan talagang vigorous po ang planting dapat po talaga. Kasi kung hindi po vigorous yung pag-replanting, talagang masisira at magdadive din yan. Natatandaan ko, Architect, kami po yung mga totoy pa noon yung maunlad ng bayan ang Claveria noon, nung buhay po yung Tagat Industries Incorporated. Natatandaan niyo po ba? Ang dami po mga kwan dyan. Walang nagugutom, no? May mga trabaho po lahat yung mga tao. Opo. 25 years ko nagtrabaho yung tatay ko dyan, Sir Edbar. 2 years po siya sa sawmill. Kaya malapit po siya kay Javier, saka malapit din po siya kay Mr. Lim. Sinasama po niya si Mr. Lim, si tatay ko po noon si tatay kong Diego Senior sa Makunakon kasi siya ang magaling sa pag-compute ng mga board feet po, Sir Edbar. Nawawala si wag mo na lang gagamitin yung monitor news center. Idiretso mo na lang para makapasok ulit si Architect na audio lang narinig natin sa kanya. Idiretso mo na lang kagad. Inaayos na. Balikan natin mamaya si Architect Pepito Aguda. Nagkakaroon na naman yung problema yung signal natin kung kailan namang importante yung ating pinag-uusapan. Anyway, napapag-usapan po natin yung aming bayan po sa Claveria, yung mga hindi po masyadong pamilyar. Nung araw po dyan, naipasara po yung Tagat Industries Incorporated nung panahon ni Cory, ha? Pero yung nung panahon na yan, nung wala pang nung si Cory na ang pumalit, ha? At buhay na buhay po ang Claveria noon. May mga barko po dyan, nagradatingan yung daming mga barko dyan, naghahakot po ng mga troso. Ang problema nga lamang ay nasisira yung kalikasan naman, yun ang nagiging problema noon. Kaya tinigil po yung sawmill, yung Tagat Industries. Nung nagsara po yung mga kumpanya yung Tagat Industries Incorporated, ay nagkanda hirap-hirap po ang buhay ng mga Claverianos.
Maging yung mga malalaking tao po dyan sa Claveria. Matatandaan ko yung ang Vice Abiliado, nakita ko naging security guard doon sa Isitan. Nakita ko po yan, kilala ko yung si Sir na naglalakad ako sa doon sa Isitan. Naka-uniforme ng gwardiya. Malaking tao po yan sa bayan namin. Kumbaga, sila yung mga matataas na opisyal sa Tagat Industries Incorporated nung araw. Pero sa hirap ng buhay, nagkandahetot-hetot, nag-alisan yung mga iba, nag-abroad, kung ano-ano. Ngayon ay dahil nga sa pinatigil yung kumpanya, tinigil ang pagpuputol ng mga puno. Yung pinag-uusapan po namin na sinasabi ni architect na hanggat maaari, New Tagat Industries, kung maibabalik lang. Pero dapat daw sustainable ang sabi niya. Kung may puputulin, kung magpuputol ng puno, ay dapat ay may kapalit ka agad. Inaayos lang ng news center yung ating yung signal ni architect. Standby lamang mga kababayan. Para balikan po natin siya at nagkakaroon talaga ng problema sa signal ng Zoom. Kaya nawawala si architect. Yan, iayusin mo na lang, idiretso mo na lang news center kung... ayan, balikan natin si architect Pipito Ronilo Aguda. Nandiyan ka na, sir? Nandiyan na. Yes, sir. Yes, sir. Okay na. Andito Sorry, po ako, sir. nagroro ko po yung ating... Okay lang po. Okay na. Ngayon, Oo. naalala ko, sir, kami po yung sinasabi mo na yung Tagat Industries nung araw talagang buhay na buhay. Ang daming mga Opo, sir. nagpupunta dyan. Ngayon talagang nawala ang pangabuhayan po ng mga tao po dyan. Alam nyo, Opo. nababalitaan ko lang na sa Manila ako, sabi, sa halip na isda pupunta sa dagat yung banging isda, bakal ang kinakuha para ibenta. Tama po ba ako? Ganun po yung nangyari noon. Nalungkot talaga ako. Sabi ko ganito na pala ngayon ang Tagat. Talagang durog na durog yun. Ngayon naman kahit pa paano. Literal. Oo, literal talaga. Bakal yung yung sa halip na isda ang bakal yung kanilang sinisisi doon sa lagoon, doon sa mga kwan po dahil nga po sa hirap ng buhay. Ngayon po, kahit pa paano umaangat na. Pero isa bang naisip ko, Sir Bibito, yung bang tourism natin, isa yan sa mga yung hindi na masyadong napapansin ang Claveria. Napakaganda po ng Claveria pero walang gumagawa ng aksyon para makilala ang Claveria. Isa pa dapat ang narinig ko sa inyo, sir, isa sa mga tinututukan nyo rin kapag kayo po inabigyan ng pagkakataon. Ano po yung mga dapat nating gawin nyo sa Claveria para makilala po ang Claveria? Opo, Sir Edmar. Actually, ang dami na pong naka-post sa Claverianos kung mag-backread lang po kayo ng 10 years ago hanggang ngayon. Kung makikita nyo yung mga paramdam ko po na para sa pagbabago sa tourism ng Claveria. Kaya lang wala po tayo sa pwesto, kaya wala rin po akong magagawa. Sabi lang po ng mga magagandang idea, pero hanggang doon lang po tayo sa ngayon. Pero kung manalo po tayo, baka sakaling maisabi ko po sa nakakataas sa atin. At being an architect, kaya ko pong i-implement po ang mga yan. Kung mga billion na project sa Saudi, kaya po namin i-manage. Mostly Filipinos po ang sa technical po doon. Modesty aside po, Sir Dagmar. Kung sa Claveria lang po, ang liit lang po na lugar actually. Ano po yung mga pwedeng gawin na architect? Bigyan nyo nga ng halimbawa. Lahat po, tourism, mga signages. I love Claveria, malapit sa dagat ba? Or malapit po doon po sa bundok ng Tagat po ba na parang Hollywood style na medyo magkakalayo yung mga CLAVERIA po niya, parang ganyan po. Tapos tourism, ano po ba? O kung yan bago, yung nandyan lang po sa likod ng Tagat Norte, yung interconnected tayo sa Mingay ng Santa Praxedes, which is untouched. Parang I can call it mini Batanes, nasa likod lang pala natin. Why not interconnect and have Lampitaw na interconnecting to Mingay po from Tagat, kasi wala pa pong direktang nakakapunta po sa Mingay. Very, very near, which is only 10 kilometer away or more or less po. Gamit ang Lampitaw. Lampitaw, that is just one of the hundreds na pwede po nating mapag-usapan. Kahit from A to Z po natin, automatic po tayong magbibigay po ng mga recommendations. Kahit from A to Z, pag-usapan po natin.
Isa pa po yan, yung every barangay sana may mga scientists. I love Tag. Meron na po yung I love Tagatsor. Yung I love Centro 5, Mina, Minanga. Ganun, yung mga wala pa pong ganun. Kasi nga, dapat ma-develop po lahat. Every barangay may kanya-kanyang kagandahan po dapat na i-develop po. Starting from the I love signages. We have also, dapat meron din po tayong rural tourism sa mga internal barangays po natin. Yan po. Marami pa po. Actually, sir, architect, yung nalang ducklist, maganda pong ano yan eh. Ako natutuwa ako yung bayanihan sa pangingisda. Dapat yan ay ipopromote. Sa ibang lugar po, parang wala akong makikitang ganyan eh. Sa Claveria, meron pong ducklist ha. Napakaganda po sana kung pagandahin sana ang tabing dagat, yung bang lagyan ng parang Boracay, yung mga bande-bandera doon. Siguro yung mga ibang mga nakikita, matatanaw nila. Ang ganda naman ng Claveria, makapunta nga tayo doon. Halimbawa, kay Manileño, no? Ang ganda naman pala ng Claveria, makapunta nga tayo doon. Mga ganun ba na sa simpleng pagpapakita ng mga ganun mga larawan ng Claveria ay maengganyo yung ating mga kababayan na nasa iba-ibang mga lugar para dayuhin po ang Claveria. Sana po ay magpatuloy po yan. Yung ducklist po, napakaganda po yan. Yung inihila-hila yung magkabilang. Opo, Sir Edmar. Hindi na ipopromote talaga. Kaya nga sabi ko, pakikuhanan mo ka ng video yan, ipadala mo sa akin dito at pagandahin natin. Kaya lang wala talagang gumagawa. Yun naman dapat na ang tinitignan natin. Bukod po dyan, engineer, siyempre, yung mga ganyan, mga plano po natin, ang napapansin. Iyon nga po, malapit po sa dagat, Sir Edmar, simpleng-simple, yung mga hindi po magandang na grasses doon, papalitan lang po natin ng mga Carabao grass. Gaganda na po yan. Parang Boracay na po yan. Iniisip ko nga, kasi maganda sa mata yung green grass po eh. Hindi yung mga kung ano-anong tubo-tubong hindi magandang tingnan na grasses. Pangalawa po, kung kailangan pong mag-put up ng small spaces na may white sand, baka meron tayong masource na white sand from islands. Bakit po natin di kailangan lagyan ng patches sa Claveria Beach or sa Tagat? Kahit patche-patche man lang. Kung sa Dubai, UAE, nakakakuha nga sila ng maraming white sands. Sa Pilipinas pa kaya. At sa Manila nga po, naging white na po yung Manila Bay. Dolomite. Diyan po sa may Alakapan, Ballesteros, parang white sand po dyan sa Ballesteros. Tama po ba ako? Black sand po yan, Sir Edmar, sa Ballesteros. Black sand. Merong isang lugar na... Black sand po yan. Santa Ana po yun. Santa Ana yung white sand. Santa Ana po yun. Semi-white sand po, Sir Edmar. Semi-white sand, di po ba? Hindi lang po yun, architect eh. Yung bang, kung mapaganda sana yung ating, yung tanawi, magandang tanawin sa ating lugar, tapos dadayuhin kayo ng mga iba-ibang mga kababayan natin mula sa Manila, kung saan-saan. Abay, yung mga mga OFW na mga Claverianos, uwi na lang ako sa Claveria at magnego-negosyo na lang ako doon. Ang dami na pala nagpupunta roon. Mga ganun po ba na mga idea sana na marami na pong hindi po ba? Marami na pong naiengganyo sa kanila dahil sa mga postings ko po na gumaganda na ang Claveria po. Kasi pinapakita ko yung mga magaganda at minsan nakikita na lang yung hindi maganda kaya kinukomentan nila. So kino-coordinate ko rin doon sa gumagawa dahil kilala po natin yung mga gumagawa diyan. Anong mga updates, examples sa Sentinela, may mga connections po tayo diyan, ano pong mga gagawin nila for future. Nakausap ko yung kakilala po natin diyan na yung mga bahay-bahay kubo diyan gagawin na lang po nilang mga natural materials lahat mostly. Saka meron na rin pong toilet. Tapos ano pa ba? At meron pang nakaplanong malaking resort po diyan sa Sentinela. Sa iba't ibang bagay din po makakatulong din po ako kung kailangan po nila ng tulong ko sa planning, coordination, and construction. Andito lang po tayo. Sir Edmar.
Yan po yung mga plano nyo sa Claveria. Yung agriculture po, di ba? Nakita ko may mga nagko-comment po dun sa ating pinost na talagang napabayaan daw po yung ating yung mga magsasaka sa Claveria. Parang hindi masyadong nga po. binibigyan ng pansin. Oo. Ano po bang pwede nyong isuggest po dyan sa Ah, siyempre? example po, Sir Edbar, doon sa Luzon, Mm. yung latest na pinost ko, may ginawa po kasing daan connecting sa Malilitaw National High School, connecting to a barangay. Opo. So naapektuhan po yung mga pananim nila. So medyo mukhang mahirapan. So ang rekomendasyon ko sa mga areas na nag-waterlag, bakit di na lang i-convert na fish pond po yun? Mm. Magaling ano. Kung nandun po yung tubig, bakit di na lang i-convert na fish pond? Bisman. At nang hindi po puro palay, tato sasabihin nila napakabura ang palay pagka bentahan na o pilihan na. Dapat po integrated farming. Kung po pwedeng in a natural way, so integrated natural farming, kung kaya po ng ganun, why not po? Marami po tayong research po dyan. Yun po yung mga naiisip nyo, yung sinasabi nyo, na-i-stock yung tubig Opo, doon. Di sir. gawin na lang palaisdaan Fish pala. pond. Fish Opo, pond, opo. May switching Oo. na pangkakitaan pa rin. Ano? Opo, Sir Edbar. Kumbaga, kailangan lang talaga paganahin ng utak, architect. Opo, Para, automatic solution sa mga problema. Ganun po. yun talagang... Ang sabi po nila sa natural farming, the problem is the solution. Isa rin po yan sa adhikain ng permaculture, which is permanent agriculture po. Yun. Talaga naman sana magkaroon po ng katuparan po yung mga nasa plano, mga plano po ninyo. Ha? At ano po ang kaibahan naman ni Architect Pepito Aguda sa mga ibang mga nakapanayaw natin dito na gusto ring gawin yung mga sinasabi niyo, siguro may mga gagawin din nila, pero ano po ang kaibahan ng performance ni Architect kung sakasakaling mabigyan po ng pagkakataon? Go ahead, sir. Yes, Sir Edbar. Gusto ko wala nang masyadong siraan sa politika sana. Kung sino man ang manalo, suportahan na natin po siya. Tapos magsabi lang po tayo ng mga gusto rin natin, baka sakaling magustuhan din niya kung sino po yung nanalo, at yun na po yung susundin natin. Lubog na po ang Claveria. Umaalis po yung mga magagaling na Claveriano, pumupunta ng Hawaii, pumupunta ng Saudi Arabia, Japan, Hong Kong. Yan po, magagaling. Nagkakaroon na po tayo ng brain drain sa Claveria po, Sir Edbar. Dapat mag-stay na rin po tayo, yung mga may konting kaalaman, tumulong na po tayo dito sa Claveria at pagandahin. Napakaganda po ng Claveria, Sir Edbar. Sa totoo lang. Ibalik sana, sir, yung galing ng mga Claverianos, ano, yung mga bata, ngayon napapansin ko parang isa sa mga iniisip ko, ano na lang mangyayari sa Claveria kung ganito na lang yung ganito ng ganito. Samantalang nung araw, sir, yung mga kabataan, hindi naman sa pagmamataas, mahigpit yung mga guro namin noon para kami matuto ng tamang pagsusulat, tamang spelling, doon pa lang sa pagbibilang, lahat yan. Ngayon parang yun ang ano natin. Tapos siyempre pag nagpatuloy po yan, mapapabayaan yung Claveria. Ngayon, sabi mo nga, nawawala na yung magagaling dyan sa Claveria, dapat manatili at magsibalik. Dahil magsibalik ang kailangan para magsibalik, magtulungan na pagandahin ang Claveria. Para nang sa ganun ay may pag-asa pagka, di ba? Magtulong-tulong mga Claverianos na, pagandahin natin ang tourism, magtulong-tulong po tayo. Di ba, bukod dun sa mga hospital na pinaplano po natin, yung farming, yung sinasabi niyo po na kapag dumalo yung tubig, di gawin ng fish pond. Di po ba? Paano, sir, yung asin na binabanggit niyo? Parang sa inyo ko lang narinig yun na sa matagal na panahon na pwedeng palang pangkabuhayan po yung pag-ano ng asin dyan sa tagat, dyan sa dagat. Di ba? Medyo parang ganun yata yung idea po ninyo. Go ahead. Paano po yan? Opo, Sir Edbar. Ni-research ko nga sa Claverianos kung meron na ba akong postings dati. Meron nga po.
At 2012 pa pala. So, almost 10 years na pala. So, ibig sabihin, matagal na pong nasa isip ko yan kasi iniisip, ang lawak po na unlimited the source ng natural resources na magiging asin. Bakit hindi natin ginagamit o gumagawa? Bakit isda lang? Samantalang yung tubig mismo is a natural resources na nanggagalingan ng malaking pera po ng Pasukin, Pangasinan. At ang magandang lugar siguro dyan, Tagyat, Minanga, Pulao, kung saan po malapit ang dagat. Redmar, para ma-minimize yung magagastos po. At pinag-uusapan po natin yung kaibigan natin si Architect Jess Cules kasi dalawa po kami mag-umpisa kung sakali pa ng salt making sa Tagyat. Opo. Paano po ba yun? Bigyan niyo mga ng idea, architect, yung mga kababayan natin kung paano nating gawing halimbawa ay paano kikita yung ating mga kababayan kung sakaling matuto sila sa paggawa ng asin. Anong diskarte? Paano nila gawin po yun? Sa nakikita ko po, Sir Edbar, dalawang pamamaraan po yan. Yung niluluto na kagaya sa Pasukin. At pangalawa po, yung solar dried salt. At nare-retain din po, pero 7 days po na ma-dry po yun. Pero maraming nare-retain na nutrients po niya. Saka hindi na yata kailangan lagyan ng additional iodine. Kasi nga naturally dried. Kaysa yung niluto, siyempre parang sa gulay po yan, nabawasan na po yung mga nutrients. Pero yun, in a day lang po yung niluto po, Sir Edmar. Kung i-compare mo sa solar dried. Yun pong ituturo nyo sa mga Claberiano paano gumawa dahil inaral nyo po yan. Meron kayong research po, no? Para makagawa. May pagkakitaan na yung mga Claberia. Kung Opo, kasi nag-trial po ako niyan, Sir Edmar. At nagtaka ako, naging asin nga po talaga. And it tastes the same. Walang pagkakaiba po. Natural pa. Opo, Organic. Organic. Malapit lang po dito. Talaga naman. So, why not? Baka naman lang. Bakit naging asin? Why not multiply? Habang nag-aantay ng may addamadaklisan na, ag-dry na kung pati asin. Claveria is 60% dry, 40% na umuulan. So, diba? Mas marami talagang panahon ng tag-araw dyan sa Claveria, yung tag-init, di ba? Opo, 60-40 siguro, gano'n, or 65-35, whichever. So you can still use cooking or dried, solar dried po. So pwede po, kahit anong panahon. Nasa pag-iisip na lang po siguro yan. Dapat magamit po lahat ng mga pwedeng pag-inkaman. Dapat ba talaga, architect, meron mga nag-iisip na mga ganyan? Hindi lang yung sinasabi Nagtataka po ako, Sir Edmar, bakit hanggang ngayon wala pang na-establish na ganyan? Bakit Pasukin lang ba? We have the same sea, the same as Pasukin. And in fact, Claverianos came from Pasukin. Bakit di natin kaya ang kaya nila? Kung sakasakali pa lang kayo ipapala rin, magkaroon na pala ng pagawaan ng asin sa Claveria. Inshallah, nasabi po nila sa Middle East, Sir Edmar. Magkaroon ng katuparan po. Bukod po dyan sa paggawa ng asin, mayroon ba kayo naisip na iba pang mga pwedeng pagkakitaan pa ng hindi ng mga Claverianos? Nakikipag-network po ako sa isang OFW sa Australia. Meron din po kaming networking sa mushroom raising po. Oo. Mushroom naman yung Opo. Pero sa building side ako, pero baka may masabi rin po ako sa mga mushroom kung sakali man po. Marami po tayong research dyan at madali lang naman ang mga information sa ngayon. Bakit hindi natin gamitin yung power of information? Nasa mga kamay lang po natin, Sir Edmar. Kailangan talaga mayroong mag-umpisa, mayroong manguna. Opo. Para na sa karon, magkaroon ng idea, hindi yung utak natin ay talagang kinakalawang. Hindi lang po yung mga mag-import lang lagi. Yes.
Yan ang maganda po pagka ang tumatakbo ang kumakandidato ay talagang nag-iisip ng ikabubuti ng kanyang mga kababayan at talaga namang may karanasan at saka isang architect, may research. Hindi lang yung sinasabi natin na hindi natin kayang gawin. Importante po yan, architect, ano? At ang sinasabi nga natin, ano bang layunin po natin? Bakit tayo nag-uusap dito sa Himpapawid? Para maipahayag po natin ang ating gustong mangyari sa Claveria dahil sino bang magmamalasakit po sa ating bayan kundi po tayo, di po ba, architect? Kaya naman natutuwa ako kung Opo, sir. kayo po tumatakbo na ganyan na naisip nyo sa Claveria na mayroong nag-iisip ng isang magandang layunin para sa mga kababayan niya na. Dahil anong una, architect, naisip ko, ang mga diyan sa Claveria, may mga kaya naman diyan. Yung iba nasa abroad yung yung asawa, yung iba naman ay, di ba? Ay kung magkaroon sana ng maganda ng maayos ng buhay ng yung mga negosyo po diyan, mabuhay at yung tourism natin talagang babalik yung mga Claveria. Doon na ako mag-stay sa Claveria. Maganda pa lang na ngayon takbo ng ekonomiya doon sa Claveria, di ba? Bakit hindi natin kayang gawin? Matatalino naman yung mga Claverianos. Kaya lang ang problema, wala Opo, talaga marami pong OFW Claverianos. wala nagpupursige. Yan ang kulang sa atin eh. Bakit Opo. di po ba? Oo, tsaka yung political will, Sir Yes, Edmar. number one po yun. Dapat Kaya, talaga. Sana, political will po. Isa kayo po sa mga, kaya nga sabi ko, okay itong mga tumatakbo. Maganda rin pa talaga. Pero talagang marami kayong tumatakbo ngayon na architect. Ano? Ilan bang Opo. SB? 32 po ang tatakbo. 32 So po kayo. 24 ang matatanggal. So talagang Talagang dikdikan po ang dikdikan ng laban. ano? Oo, dikdikan po ang laban. Paano po kayo nangangampanya? Mayroon ba kayong mga campaign materials din na mga nakadikit sa mga Opo, kahit papaano marami pong naniniwala sa ating kakayahan, lalo na po ang mga OFW, hindi ko na po sasabihin ang mga pangalan, sila na po ang gumagawa ng paraan. Minsan mga materials, direkta na mag-order ng mga ganito ganyan. At marami po silang OFW to tell you the truth po, sir. Yun ang talo din kasi architect ng isang independent, ano, yung walang suportan yung kanyang wala kang kumbaga sa basketball, wala kang katim. Mag-isa ka lang. Yun ang mahirap dahil ang katim ang katim mo lang si ang katim ko po ay mga OFW sa yung mga kaibigan nating Claverianos na medyo natilungan po natin kahit sa impormasyon lang po. Pero talagang sa puso po ninyo, talagang alam nyo na mananalo kayo. Ganun ang siyempre dapat. Walang alinlangan. mararamdaman po natin, Sir Edmar. Talagang ganun. Siyempre, sorry. Feeling ko 80-20. Sorry dun sa iba. Siyempre, gusto lang naman lahat naman siyempre gusto rin nating nakikinig tayo sa kanila yung mga tumatakbo dahil para paglingkuran ng Claveria. Pero iba kasi yung yung may talagang galing na sa karanasan, yung may karanasan na sa unang-unang architect, di ba? Yung mga idea diyan malalaman kung talagang pwedeng magkaroon ng katuparan yung mga sinasabi ng isang kumakandidato, lalong-lalo na kung may research. Kumbaga, alam niya kung halimbawa, tatayo ka ng bahay, alam mo kung magkaano yung aabuti ng, di ba? Yung baga, hindi ka lalagpas at hindi ka kukulangin yung pera mo. Kumbaga, estimate mo na. Malapit na po doon. Alam mong saan mo kukunin yung papagawa ng bahay. Yan, ganyan yung mga architect. At saka, unang-unang architect po yan, ha? Tama po ba yung espasyo? Yan. Design per se po, Sir Edmar, is all about economics. Katamtaman lang ba? Kasi kung sobrang laki na hindi naman pinag-aralan ang space planning, sobrang laki, malaking gastos na po yun. Ayun. Kaya basically, economics po ang design. Hindi nila po alam yan. Yun. Iba yung mahirap maging architect na talagang Kaya nga po nag-recommend po ako lately ng development ng Claveria Market kasi dapat minimal lang yung magasto pero nandun pa rin yung effect niya. Kaya nga upward po yung drawing ko na development ng market tapos interconnected sa maliit na shopping mall sa katabi, makipag-usap doon sa lot owner, mag-develop siya doon tapos lagyan mo po ng
connecting bridge doon. So we have parang supermarket sa shopping mall, interconnected. So parang Interconnect, malaki na rin. ah. Opo. Yung sinasabing mga salitang interconnected, mga ano yan mga pang PhD yan, mga ganyang salita. Yung mga ganun po yan. Yun yung Salamat po, ganyan Sir mag-isip po yung mga architect, kakaibang mga pang PhD mga salitang ganyan na hindi pang kanto. Kasi praktisado po tayo sa malaki Ayan, mga projects. Anyway, architect, kayo ba ngayon ba ay nag-iikot-ikot na kayo sa mga barangay ninyo? Paano niyo kinakausap yung mga barangay chairman? Siyempre, independent kayo. Paano niyo bang estilo ng pangangampanya po ninyo? Opo, parang kasi bale 50-50 offline po saka online kasi marami po tayong supporter sa online. Kaya sila na po ang mismong nagsasabi kung ano po yung mga nakikita kasi po nila yung mga postings ko. So they multiply themselves. Parang hindi na ako hirap actually. Yung mga matatanda na lang po sa mga sursurog pero kilala po nila si Tatang Diego ko. Kasi matagal po siya sa Tagat at matulungin din po yung Tatang Diego ko po. Ayun. Baka nung nabubuhay yung tatay ko, si Ernesto Estabillo, kilala si tatang, si Super, Baka lang po. si Super Lolo, wala na nga ron. Pero Kasi kung kaibigan mo si Architect Jesse Coles, mas kaibigan ko po si Redbar. Kasi best friend po kami yan. Manong ko, mas ayat sa amin yan si Architect Jesse Coles. Manungin Minnesota. Hindi namin siya mabait kabats. po yan si Architect Jesse Coles. Yung tatang ko, kilala niya yan, si tatang ko. Yung tatang ko naman. Diba? Ano rin yan, isang Claverianos din na maunlad din ang buhay. Talagang nagsikap din. Magbasa lang ako rito ng mga comment bago tayo magpatuloy yan para may commercial muna. Sabi ni Jeremy Aguda, isang Claveriano, Jeremy Tacuban, go for Aguda, sabi niya. Ang sabi pa rin itong future SB Aguda from NBA. Violeta Bumanglag. Pati nakausap ko po siya kahapon. Ayan, si NBA, si Manong Nelson. Opo. Ina-advertise din po ako siyan sa iba't ibang lugar. Di ba? Siyempre, ang gusto nating manalo naman talaga, yung karapat-dapat na hindi lang po sa... Siyempre, pag-usapan natin sa Sangguniang Bayan. Hindi yung, di ba, siyempre, architect ba naman yung tumatakbo eh. Kakaiba, di ba? Saka natutuwa po ako, architect, kasi nakikita ko yung mga posting niyo po dyan sa Claveriano, na talaga namang, yung bang grupo na yun, sulit ba? Sulit ba dun sa, intact ba? Yung 18,000 followers dyan sa Claverianos? Sulit po kasi sinasalami po naming mabuti. Almost every day, siguro yung average na gustong pumasok pero siguro mga 5 lang ang nakukuha, 4 ganun. Kasi hindi taga Claveria or may bad intention, mga ganun. Tama po trabaho pa naming sinasala lahat po ang mga iyan. Dapat yung mga legit good na guy lang Claverianos. po, saka legit lang po legit ang na Claverianos natin dyan. Opo. Wala naman dyan mahirap din. Wala bang nahalong dami account po dyan? Mga ganon. May mga... meron po dati. Meron po dati pero na-kick out na po sila. May pamamaraan po ang Facebook. Ang sabi rito ni Jem Tagala, Apo, dito'y kumaklaberia, Beats, Ilawlawa, dati dalan. Sa bali dalan ti bisikleta, kada tao, tapno maiwasan ti aksidente, sabi ni Jem Tagala. Marami mga comment dito, pero mamaya... sabi naman ni Jack Marcos, gayahin niyo sa tabing dagat ng Tacloban, sir. Sabi niya, gayahin daw yung sa tabi ng dagat ng Tacloban. Ang sinasabi naman ni Jack Marcos, ano? Ang sinasabi pa rito, sir, magbasa tayo ng mga komento rito, ha? Go for the win, architect, sabi naman ni Mylene. Talagang alam ko, yung iba hindi lang pwedeng magsalita, pero alam ko marami pong sumusuporta sa inyo, architect, ano? Dahil siyempre kung ako naman ang bubuto, ang pipiliin ko yung talagang alam ko na kayang gawin yung sinasabi niya, kayang
may gagawa dahil sa karanasan. Tama po ba ako, di ba? Ang isang taong makaranasan talagang ano yan. Opo, Sir Edmar. Sabi niya rito, please, si Pansy Dar Aguda Quartet, kamag-anak mo, Aguda eh. Watching here in Tuguegarao. Please vote my brother, Architect Pepito Romilo Aguda. Kapatid. Kapatid. Ayan. Kapatid ko po siya. Dapat talaga kapatid. Kaano-ano niya, sir, si isa pang Aguda na nasa Antipolo siya ngayon. Nakalimutan. Na-interview ko rin dito sa Mabuhay Radio, yung usapin nun sa 91 million. Yung issue dun sa, nakalimutan ko na ano pangalan? Marami po ang Aguda. Marami po ang Aguda, Sir Edmar. Kaya Aduda ang Aguda, sabi nila. Aduda si Aguda. Ayan. Sabi rito, may ano nang. Natutuwa lang po kami dahil sana nga magkaroon po ng katuparan yung mga ibig nyo sa club. Unang-una po talaga, isang maganda talaga, sir, bilang architect. Kayo po yung nagre-research palagi, yung pangkabuhayan ang importante. Tapos, Opo, number one po yan, pangkabuhayan. Kasi Opo. ang iba Nakapag-usap na rin po kami ni Chief Engineer Otavias na kung sakali man pala rin kami, pangkabuhayan talaga ang number one. Pangkabuhayan. Halimbawa, yung mga tricycle dyan, pag-usapan lang po natin, yung mga tricycle po dyan, pagandahin yung mga design, parang lamag ba? Hindi lang po yun, Sir Edmar. May kakaiba pa ako akong naiisip dyan kung sa tricycle lang. Why not? Doon sa mga lugar nila na waiting area nila, bakit hindi na lang lagyan ng mga maliliit na fish pond, yung mga parang IBC tank na plastic? Opo. Bakit? Or tapos fish pond na may konting tanim, bakit? Ang daming wastage na oras po nila sa isang araw. Siguro 4 hours po ang wasted. Hours nila dyan. Everyday po. Kung meron sana silang inaalaga ang isda dyan at gulay, edi extra pa po yan kaysa nanonood lang ng TV sa waiting area. Sakto. Kasi yun naman ang dapat nating iba namang usapin po yun tungkol sa pag-ano naman ng buhay yun. Pero additional po na kasi alam mo po yan, 120 hanggang 150 lang po ang income ng mga tricycle driver. Kita mo, paano ka mabubuhay naman yun, di ba? Kailangan talaga may magpupursige. May dalawang tricycle po ako dati na lumili niya po ng taggat. Yan sinasabi. Minsan hindi nakakapagbigay po yung driver ko kasi nga minsan kunti lang yung income po niya. Ganun pala talaga, no? Talagang hirap naman. Dapat may additional income sila. Hindi, sana may makapag-isip po ng ganun na medyo kakaiba sana. Saka, yun ang importante. Dapat we have to think out of the box po. Yes, hindi pwede kasi iba dyan, kailangan talagang mayroon nang nangangaral. Kumbaga, hindi pwede tayo manatili sa ganitong buhay. Ganun sana, hindi lang yung nakatambay ka dyan, nasasayang ang oras mo. Meron ka sanang ibang pang ginagawa habang naghihintay ka ng pasahero, di ba? Mga ganun Opo, Sir Edmar. Kasi nga, nasasayangan po ako sa... Kasi nga architect, wala kasing nag-iisip ng pagkabuhayan ng iba. Kumbaga, kung may leader tayo na dapat nag-iisip ng pangkabuhayan palagi para nakikita mo yung mga tricycle driver dyan na ganito lang ang buhay. Bakit mag-isip tayo ng idea? Ano bang pwede natin gawin para madagdagan ang kita nito? Hindi lang pagta-tricycle. Katulad dyan, yung pwede palang yung uong. Di ba, madali palang gawin yung sa asin. Pag-switch sila ng ibang pagkakitaan. Hindi lang puro tricycle yung Opo, tama po yun. Opo. Marami pa po, siguro 10% pa lang po yung pinag-uusapan natin ang pwede nating mai-recommend. Marami pa po tayo. At saka kung gusto nyo pong malaman yung mga kaisipan ko, mag-backread lang po kayo sa Claverianos at Cagayan Valley po, sir. Saka sa kakababayan po natin. Yan ang importante po doon talaga sa mga nagbibigay tayo ng impormasyon sa ating mga kababayan. Sabi ni Louie Martinez Caliba, batch ko yan, Sir Edmar, nakasuporta ako dyan kahit di ako makaboto. Siyempre, may pamilya ka naman, Sir Louie Martinez, na Kaliba na. Yung iboto niya na Sangguniang Bayan, si Architect Pepito. Siyempre, ganun yan, di po ba? Yan ang ano rin to, galing ng ng Parin, di ba? Isa ring OFW. Siyempre, sabi ni Alan Aguda, siyempre kamag-anak mo to, 100% support ko kay Architect. Sabi. Go, sir. Uwi na tayo. Mga OFW may tutulong na sa atin. Sabi ni Edna Labugend. Yan, ha? Talagang mga OFW sumusuporta sa iyo, ha? Sabi naman ni Balaan Tabonelis nandyan sa Rome, Italy, bilang architect, Sir Aguda, ano po ang suggestion nyo sa tuluyan ng nasirang ilog na naging
reason ng hindi na namin pwedeng taniman ng mga sakahan dahil sa pagwari sa area ng Barangay Union, sabi ni Balaan Tabonelis. Yan. Ano raw ang suggestion po ninyo? Nagtatanong yung asing kababayan. Kung kailangan po nila ng patubig, pwede rin po yung mga lagi ko pong ipinopost na hindi kailangan ng generator or solar panel para mapatubigan yung mga palayan po nila, Sir Edmar. Mm-hmm. Meron po tayo dyan, lagi ko pong pinopost yung hindi na po kailangan ng ang kailangan lang po drum sa mga pipes interconnected po sa river, kasi sa bumababang river hindi na po kailangan ang generator saka solar panel. So Ayun. makakatip po tayo dyan kung problema nila yung pagbaba ng tubig po. Ayun, mabuti na sagot niyo yung katanungan ni Balaan Tabonelis. Ngayon, sir, ganito. Sa ibang lugar, pag pupunta ka doon sa halimbawa sa Boracay, di ba? May iba silang mga yung kakaibang souvenir na pwedeng dadalhin nila sa kanilang bahay, i-display. O kaya may mga pagkain souvenir na items. souvenir item. Bukod sa yung iba naman pagkain, di ba? Sa Claveria, parang wala tayong naiisip na halimbawa isang Oo nga po, galing Sir Edmar. Manileño, ano? Pupunta ngayon sa Claveria at gustong magsubukan ng Claveria kung gaano kaganda. Ngayon, pagbalik niya ng Manila, ay wala siyang dala-dala, di man lang t-shirt sana o ano alaala na ito'y produkto ng Claveria. Ito, saan galing yan? Halimbawa, Claveria ito yung produkto nila. Wala tayong ganun. Mayroon ba tayo naisip, sir, na kakaibang mga... Meron. Ano po yun? Meron pong konti, Sir Edmar. Kagaya, kasi very common na po yung mga t-shirts eh. Very common po yun. Tama po. Why not yung scale model ng Ducklis Yun. na magandang tingnan? Opo. Saka yung mga scale model ng Sibit-Sibit. Gagawa ng scale model. Yung parang kagaya ng nabibili po sa pagudpod na may mga ano tawag dito, yung mga windmills, parang ganun po. So maggagawa rin po tayo ng mga scale model ng Ducklis, saka scale model ng Sibit-Sibit. Yung ganun. Souvenir items, kailangan po yan ng mga nagbuwa. Souvenir items po yun. Kasi saka yung walis tambo sana, lagyan mo ng pangalan na Claveria or Claveria City para medyo ma-excite yung mga tao. Galit City na pala, parang ganun. Mga ganun sana, no? Opo. Wala para akong... ma-excite po. Oo, di ba? Yung, kasi yung isa pa, yung alam yung niyo, walis sir, tambo. yung racket na, yung salampitaw, di ba? Mayroong racket na, pwede yun, mga ganun sana, yung mga, ito yung mga ganun na, wala naman, hindi mo makikita sa ibang lugar. Wala po wala pong, kasi nga, wala nag-iisip ng, kumbaga, parang composer ba? Meron po siguro, pero hindi lang na isasabi kasi wala po sila sa puder. Kagaya ko, wala po ako sa puder, pero naisasabi ko lang sa Claverianos, malakas lang po yung loob ko kahit marami akong basher dyan. Pero na-control na po namin yung mga bashers. Ngayon po, bilang konsehal, sir, may iba po tayo. Halimbawa, siyempre, mayor ang magiging leader po dyan. Kailangan siya yung, di ba, mayor po talagang magunguna po dyan sa mga proyekto. Ano pong pwede nyo isuggest dun sa mayor na magiging mayor sa 2022 na pwede niyang gawin sa Claveria bukod dun sa mga sinabi po ninyo? Anong kailangan ayusin sa Claveria? Kagaya lang lagi po nilang sinasabi, hospital, meron po tayong background sa hospital. Since wala pa namang budget, di palakihin na lang talaga yung RHU, Rural Health Unit, mga emergency cases, mga ganun po. So kung ano po yung talagang kailangan, yun po ang i-develop lang according kung ano lang po yung merong budget po. Saka kaya po ako laging nagpo-post about health information na pakunti-kunti po sa Claveria. Kasi actually, we don't need big hospitals. We need a healthy Claverianos. Hindi kailangan ng Palaban malaking nila. hospital. Hindi po natin kailangan ng big hospital. We need a healthy Claverianos.
Ano bang pwedeng iput up? Dapat po ang mga kinakain natin, mga organic foods, Pero parang mahirap po yatang gawin po yung organic organic. foods, natural foods. Oo. Saan po galing ang cancer? Mga unnatural foods. Mm. Bakit po tayo magpapatayo ng mga malalaking hospital for cancer patients kung hindi po tayo, kung wala pong malalalang sakit dito? Mm. Kaya we have to inform them about good health also, good foods, healthy foods. Baka yun lang ang solusyon po. Mm. Sabi ko nga po, Mm. we don't need big hospitals. We need a healthy Claverianos. Ganito sir, sa tingin nyo may mga mayor, sa mayor po tayo, may mga may mga mga plataforma sila. Na kanya-kanyang plataforma siyempre. Ano yung ano sa tingin nyo yung isa sa mga tumatakbong mayor ang pinakamagandang plataforma? Wag niyo nang pangalanan, pero yung kanyang narinig na plano niya sa Claveria. Sino po 'yun? Ano po 'yun? Of course, hindi po ako magbibigay ng pangalan po. Yes po, yung plano lang po niya para Opo, fair naman po opo, tayo opo. yung narinig po Oo. ninyo. Ano po 'yun? Basta po lahat ng ikagaganda ng Claveria, susuportahan po natin. Saka dapat merong open communications between different winning candidates po sana. Mm. Kasi lahat ng sinasabi nila magaganda po eh. Mm. Ang kwan na lang sana, merong collaboration ng mga winning candidates po sana ang gusto ko lang mangyari. Yun ang kailangan, yung collaboration. Opo. Collaboration kasi meron silang magandang idea, meron din tayo. Why not collaborate with it? Mm. Hanggang hindi tayo nagkakaisa, walang patutunguhan ng Claveria po, Sir Edna. Yun ang importante talaga yung unity, ang di ba? Matalo manalo, mag-suggest tayo ganitong gawin natin. Ito pairali Opo. natin. Sakali mang matalo po ako, tutulong po ako kung kailangan po nila ng tulong po. I-share ko po yung kaalaman ko po kung anong meron po sa akin. Ganon din po sana. Lahat po ng tao, lahat po ng Claveriano may mga magagandang idea po yan. Hindi lang lumalabas at hindi lang vokal na sasabihin po yung mga information nila. Walang lakas ng loob na sabihin. Opo. Magbasa po ako rito ng mga komenta. Sabi ni engineer din ito, si Engineer Jesus Otamias, tumatakbo ring mayor, income generating talaga ti kang runaan nga mapundar dito Claveria. Industrial, agricultural, and fishing technology kenda dumapay nga alternatibo nga pagsapulan ti Claverianos. Sabi ni Sir Jesus Otamias. Sabi naman ni Sir Reinhard Dayag, napakaganda ang landscape, sabi niya. Napakaganda ang landscape ng Claveria, Cagayan. Mayaman din po sa mga natural resources. Ang kailangan po natin ngayon ay yung mga innovative leaders para gumanda ang ekonomiya natin. Isa si Arky Pipito ang nakikita kong may magagandang ideas. Good luck, Arky. Sabi ni Sir Reinhard Dayag. Ang galing Ayan. Thank you, Engineer Reinhardt. Ito yung mga isa sa mga Claverianos na nababasa ko yung kanila mga the way na mag-suggest. Talaga namang hindi yung kung ano lang sasabihin na masabi lang na may sinabi. Ito talagang pinag-iisipan nila. Ganyan talaga. Kumbaga sa nagbabasa ka ng ng kwento, talagang pinag-isipan. Yung, yan yung mga sumusuwa. One baryo, one product should be encouraged. Dagdag pangkabuhayan. Sabi ni Ma'am Rosela, Dakigan, Sani Parachacor, na isang Claveriano pero nandun sa Thailand. Pinsan ko po yan. Sir Edmar. Kaya, naman pala. supporter ko po yan. Ayan, masugid na tagapanood ng Mabuhay Radio yan. Opo, Dakigan family po yan. Ayan, Dakigan yan. Big time po yan. Ayan, kaya nga po. Kaya nakakatuwa yung mga sinasabi ng mga base sa mga comment ha. Kasi ang isa lang naman layunin po natin, bakit tayo nagpinapag-usapan po natin, tayo po yung mga Claverianos. Sino po bang magmamalasakit sa ating bayan, di ba? Kami po, nangangarap kami. Alam mo, mayroong isang mga sabi ni, banggitin ko na si May Binauhan, kasama ko dati yan sa DCRH, Lagi kami nag-uusap yan, si May Binauhan. Kasama kong
Sabi niya, Lakay, pagkatanda natin, ano bang, pagandahin natin ng Claveria, sino bang susuporta? Mga ganun ba, pag nagtatawag kami. Pagtanda natin, dapat maayos na ang Claveria. Wala nangyayari sa Claveria. Ganyan si may binawag nag-uusap. Hanggang ngayon, ganito pa rin. Di ba, kita mo, pag umuwi tayo, may nagbabago ba? Mga ganun. Wala. Anong gagawin natin? Kaya tulungan natin yung mga kababayan natin doon, tayo na sa media, na mayroong maging leader na mahusay para pag uwi natin doon, ang ganda na ng Claveria, talagang papalakpak. Alam niyo po ba, ako napapanood ko yung mga yung mga report ni Maylin, yung mga video. Natutuwa ako doon sa mga lola na sila, pero nandiyan pa rin sila at nakikita mo na sila masigla pa rin, pero ang kulang lang talaga yung mapaganda po natin ng Claveria. Kaya kailangan talaga meron din isang architect Pepito Aguda na maging sangguniang bayan para tutulong kay Mayor, kung sino man yung mananalong Mayor at kay Vice Mayor, di mo ba? Magsasuggest ako, siyempre ikaw po ay architect, papakinggan kayo ni Mayor. Meron akong alam na tumatakbong Mayor po niyan, naniniwala po sa inyo tumatakbong Mayor, naniniwala po sa kakayahan po ninyo, sabi niya sa akin. Naniniwala ko diyan sa mamang yan, tumatakbong mayor, yung sa isang pamilya na may tumatakbong mayor diyan, naniniwala po sa kakayahan ninyo. Sabi niya, sayang, late tayo nag-usap. Sabi ganun, sana kinuha na lang kita ng kapartido. Sabi niya, pero wag natin sasabihin, baka malaman nila tuloy. Ang sabi ni Diego Tanicala Aguda Jr., sabi niya, solar-powered irrigation system are now being done in Ballesteros and Abulog by DA Department. Nanonood si Mayor Eddie Guillen, marami ring plano sa Claveria. Isang Claveriano pero mayor siya ng Pidig, siyempre tumatakbo yung kanyang anak na si Ma'am LA. Maganda rin yung kanyang mga plano sa Claveria. Sana ay ang mananalo sa atin, katulad din yun na nagtutulungan kayo para bandang huli. Pag uwi namin mga nandito sa ibang bansa, ang ganda na ng Claveria. Lalo yung pantalan, binabantayan ko yung pantalan. Yung pantalan po, sabi ko, kami rin po, binabantayan din po namin. Kailan kayo matatapos yung pantalan na yan? Ang gandang panood, tignan yan. Kasi sasuggest lang yan, mga bandera yan, mga bandera na mga dyan sa para. Kasi nung araw, sir, yan kami yung agtatapok kami, dagati ko ID, ubing kami, agbabang ko, pagsuntukan, mga ganun pa nung para masarap balik-balikan po ba? Kaya matatapos yung pantalan na, ang tagal-tagal nang ginagawa yan, mga ganun ba? Tawagan ko yung baso, Inting, kailan mo matatapos yung pantalan dyan sa Tagkat? Ang tagal naman. Wala puro tayo trabaho lang. Hindi ka lang nga, puro bungkal. Sana nga matapos, sir. Matapos. Isa yan sa mga tinitignan po natin. Sana may magpursigi na katulad po ninyo. Sila, Ma'am L.A. Guillen, mga... Meron pa na namang... makakatuwang nyo yung mga yan. Kaya naniniwala po sa iyo yung isang pamilya dyan na talaga namang may napatunayan na may kakayahan na maglingkod. Yung nagawa na nila yung gusto nilang gawin sa Claveria, Cagayan. Kaya sana ipalarin po kayo, sir. Isa sa mga... Ako, sabi nga namin dito sa Mabuhay, walang takot, walang pinababuran. Pero minsan may papaboran po tayo. Unang-una, yung karapat dapat ang papaboran natin. Yung karapat dapat namang mamuno sa ating mga kababayan sa Claveria. Di po ba? Ngayon, sir, kayo po ba ay araw-araw ng yung bang sa social media, yung bang page ng nagagamit nyo rin kahit pa paano, nagsasuggest ka doon ng mga ideas? Naglalaylo po ako doon, Sir Edmar, para hindi naman masyadong mapagbintangan na namumuliti pa po ako doon. Naglalaylo po ako doon. Kaya karamihan na po ngayon mostly sa sarili ko pong account. Tama po. For delikadesa. Opo. Tama po yan. Opo. Pero yung kailangan, pinupost ko pa rin po doon. Hindi ko mahindian yung kamay ko. Kailangan na informasyon, pinupost ko pa rin doon. Ngayon po ba... meron pong nangyayari naman sa Claveria, pero meron pang mas malaking mangyayari. Sana. Sa ano po, no? Hindi naman kayo kinakapos ngayon, sir, kasi independent kayo. Wala ba kayong hindi ba kayo kinakapos sa budget? Siyempre kailangan yung umikot, mga paggamit ng mga may mga kaibigan po tayo sa lalo mga OFWs, kahit papaano po may mga konti-konting donasyon po sila. At nagpapasalamat po ako sa kanilang lahat. Hindi ko na po sasabihin ang mga pangalan nila.
Ang sabi ni Mayor Eddie Guillen, sabi niya mas mahal pa ang kailangan na budget para sa breakwater kaysa sa Pierre Edmar, sabi ni Mayor Eddie Guillen. Mas mahal pa ang kailangan na budget para sa breakwater kaysa sa Pierre Edmar, sabi ni Mayor Eddie Guillen. Mahusay yan, nakita mo yung pidig, ang galing, di ba? Yan, si Mayor Eddie Guillen. Yun din Pati ang po yung daan, Daan. yung daan papunta sa Pier Sir Edbar. Oo. Ang sikip-sikip. Oo. Kaya pinupos ko dati yung mga long trailer na Sakto. pumapasok 3 hours mula doon sa pasukan ng Tagat hanggang doon sa 150 meters away. 3 hours po yan. Oo nga, kasi may nag-report Oo. dito sa akin. Nagbabanggaan. Sakto. Bakit hindi palawagin pala yung mabuti na banggit nyo yan Oo, na dapat architect, ngayon ano? pa lang po dapat ngayon pa Sakto. lang po pinapalawak na. Tapyasin nyo muna yung mga bahay doon sa mga kwan. Hindi. Oo, ilagay po sa ibang lugar. Ibang lugar, Yan wag ang doon- magandang lugar, mas malawak konti. So, Sakto. kailangan Kasi may po. malaking bahay po dyan sa Tagat. Yung Opo. bahay daw ng Australiano po yan. Di ba? May malaking ano Opo. po dyan sa may tabi ng kwan. Bakit hindi mo natapyasin nyo ngayon? Para nang sa ganun mabigyan ng daan. Tama, buti na isip nyo po yan. Ang liit-liit po lang, Opo. kahit tricycle po yun, pagka may kasalubong ka, di ba? Yung, Oo, hindi tapos pwede meron magsalo- pang humps. Hams, Tapos oo, meron tama. pang humps. So, Ah. ang daming pahirap. Sakto. Panliko-liko na, may humps na. Ang sikip pa. Kaya naman pala. Dapat proportional po sa lahat, Sir Edmar. Yun, ang kailangan dapat Oo, ang pag-isipan. Claveria lang po parang bahay or building lang po yan, mas malawak lang. Palawagin, oo. Oo Ang nga. palayan parang sa landscaping lang po niya yan. At saka isa pang napansin ko, architect, pag pupunta ka ng Tagat, yung parang Opo. sasabihin nung doon na pumunta ka ba diyan? Nasaan ba yung Tagat Norte, yung magandang lagoon? Pagpasok mo pa lang parang hindi mo kagad makita yung magandang tanawin. Kailangan mong pumasok ka pa sa dulon-dulo para makita mo yung lagoon doon, yung mga cottage doon . Dapat doon pa lang sa Bukana, makita na ng Opo. magandang tanawin. Sana mayroong pong may isagawa sana po yan, ha? At may kakulangan din siguro yung unang-una, tinitignan Opo, po sana. natin dyan. Ang Yung isa ko pang maisasabi, Sir Edmar, dito sa ah, ah, dito po sana sa seashore, huwag po sanang damihan ang mga developments diyan. Dapat parang sa Manila Bay na kitang-kita mong direkta dapat Yes. ang dagat. O hindi siya dapat maraming Mga developments mga diyan. nakaharang po. Opo, government takpan ang buildings dagat. pa po yung marami diyan. Tingnan mo sa ibang country, maski nga sa magandang Vietnam, wala pong ganun. Kaya pinupos ko po ng Oo. paramdam yung mga ganun. Ang sabi ang suggest ni Mayor Eddie Guillen, dapat sa tabi ng bundok padaanin ang access road papunta sa pier para ma-address na din yung landslide problem ng Tagat. Yan ang sabi ni Mayor Eddie Guillen. Tama nga naman, pwedeng padaanin para sa bundok, pihitin, dun sa gilid ba? Pero talagang kailangan ng malaking budget dyan, Mayor, kapag ganun po, dun padaanin sa gilid ng, sa tabi ng bundok. Pwede, dun sa gilid ng bundok ba? Pero talagang kailangan siguro malaking budget. Tingnan po natin lahat po yan. Pagka nailagay po sa plano, nailagay sa computer, mapag-aaralan po natin lahat yan. Baka kung sakali po, baka i-recommend po ako sa kung sino man pong manalong mayor sa mga kasamahan natin. Alam nyo, Baka mapag-usapan po natin lahat po yan. ang kailangan po kayo, architect, ng mananalong mayor sa Claveria. Totoo lang po, ha. Bilang kailangan po kayo sa mga ganyan yung mga infrastructure project Sa natin. infra, Infra, makakatulong po ako sa infra. Kailangan nyo po yan. Lalo yung mga design na yan ng kahit papaano. Medyo bibigyan mo ng kakaibang design. Kasi nakita ko, sir, yung mga pinubos mo, mga kakaibang mga tanawin din. Sabi ko, ibang klase. Di ba? Mga ganun. Ibig sabihin, nagkakaroon po tayo ng idea na kakaiba. Kasi pag gumawa tayo ng isang bagay, kakaiba. Dapat walang kagaya. Di po ba? Para ng... Opo, Sir Edmar. Matagal ko na pong dream ang mga yan, Sir Edmar. Hindi lang po tayo napagbibigyan. At walang budget. Hindi kagaya sa Saudi Arabia. Unlimited po ang budget nila. Yung isang mansion ni King Fahad dati, 400 bedrooms po yun. Underground. Supplyan po namin ng 400 plus na pintuan. Kaya kita ko po lahat. May travelator. Kaya kita ko po lahat. Yung mansions po nila, to describe you, hell outside, heaven inside.
Kita ko po lahat. Ganun. Pero Yung sa isang loob pintuan po nila. Mm. Noong 1998, yung computations ng taga-compute po sa amin, kung sa peso, 500,000 po ang isang pintuan. Grabe naman, ano. I-multiply po yan. Ginto na yun. Opo, may ginto po talaga, literal po. Literal. Ako po pinapahawak yung gold leaf na tinatawag, inilalagay doon sa moldura. Ito, may... Kaya marami po tayong experience dyan po. sabi ni Mayor Eddie Guillen, sabi niya, precisely, Edmar, yung sinabi ko kanina. Sabi pa niya, ay yan ang gagawin na reason para makahingi ng pondo para sa access road at sa slope protection para sa landslide problem ng Tagat. Kasi si Mayor Eddie Guillen, ano yan meron ng karanasan talagang alam na alam niya yung pakikipag-usap sana yung bang deal sa kumbaga Opo, sir. yung mga connection Opo. sa Malacanang, halimbawa alam na niya kung ano Opo, yung marami kailangan. po siyang connections. Yun, alam na niya yung paano ko usapin, ano bang kailangan natin para pagbigyan tayo ng gobyerno na maisatukotuparan itong hinihiling po natin. Kailangan po yun. Hindi pwedeng sabihin mo lang na kailangan po namin na idaan yung kailangan namin ng ayusin po yung kalsada ron. Kailangan may paliwanag ka. Meron kang ano bang kailangan bakit mapaliwanag mo yun? Si Mayor Eddie Guillen, kaya napapabilib din ako sa kanya pag nagsuggest Ayan, sana mananalo yung mga katulad po ninyo na may magandang pangarap po sa Claveria. Yan lang pong dinadasal po natin, ha? Architect. Siyempre ngayon, sawang-sawa na po tayo sa mga puro kwentong barber. Sabi ko, tawag ko yung kwentong barber. Wala naman nangyayari tuwing uwi po kami dyan. May nagbago ba sa Claveria? Wala. yung tricycle, mabilis magpatakbo kasi no, sa Boulevard, maganda yung kalsada papunta doon sa Tagkat hanggang Ili. Yun lang ang nagbago Opo. Pero yung buhay ng mga kababayan po natin, parang wala. Tapos yung pang Lagun, hindi, ang ganda-ganda na po ng Lagun. Ayusin po natin, gawin po natin na, di ba? Opo. Yun pala, Bukana pa lang. Ang dami pong pwedeng... Ang daming pwedeng gawin. Yung buhayin po natin. Ang daming pwedeng gawin po sa Lagun. Lagun pa lang po, ang dami pong pwedeng gawin. Yung pools, namatay na rin po yung pools ngayon. Nung kami mga bata, doon kami naglararo. Doon kami, buhayin po natin yung mga dating tanawin na magaganda. Ang ganda po ng Claveria. Kulang lang talaga yung pagpupursigi ng ibang kababayan natin. Sorry po doon sa mga wala talagang nagpupursige. Kung halimbawa, ako'y barangay chairman dyan. Sa Tagkat, pagagandahin ko yan, ayusin ko yan talagang para dadayuhin ako ng mga taga-ibang lugar. Ganun sana mga diskarte. Pero kung puro nagtutungit, walang nagsuot ng alahas na may ginanong ganun. Anyway, sir, sana po magkaroon po ng katuparan yung mga pinapangarap po natin sa Claveria sa pamamagitan po ninyo, Architect, Bebito, ha? Ako, hindi na ako masyado nagtanong po sa inyo ng mga kakaibang mga kasi dahil alam ko naman na kayo po ay architect at nasa ang puso po ninyo ay para talaga sa Claveria at makakatulong po kayo sa Opo. Mauubos lang po ang oras natin kung mga kakaibang mga bagay. Wag na. Yung pag-usapan po natin, anong mga plano natin sa Claveria, yun lamang po tayo. Huwag natin usapan yung mga political. Pag kailangan po ninyo ngayon, ang kailangan po kayo ng mananalong mayor sa Claveria. Yan pong para sa akin. Kasi, kung iba magsasuggest, parang suntok sa ban, yung mga sinasabi ng iba. Suntok sa ban para sa akin yun Pero kayo po, may karanasan na talagang pinag-aralan nyo na rin yung iba pang mga bagay na pwede nang ikaganda ng Claveria. Sana po ay magtagumpay po kayo. Alam nyo po, si Mayor Eddie Guillen, nandyan po yan. Kahit taga-Bidig po yan, nakalalay po yan sa Claveria. Tinitignan nyo yung taga-Claveria yan tinitignan nyo yung kabubuti ng mga Claverianos. Yan po si Mayor Eddie Guillen ng Pidig. Magaya lang yung Pidig nga lang, di ba? Mas maliit ang Pidig, mas malaki ang Claveria. Pero napaganda ng di Mayor Eddie. Sana ganyan din ang Claveria sa susunod na mga darating na mga araw. Pag nagpalit na nung iba na yung mamumuna sa atin. Anyway, ano pong pwede nating idagdag, Architect, sa mga kababayan natin nang sa ganun ay mapaganda pa ang Claveria at anong kakaiba ang kaibahan ng isang architect na magiging sanggunyang bayan kung siya ay papalarin? Go ahead, sir. Ang masasabi ko lang, Sir Edmar, talagang kailangan, unity lang po talaga ang kailangan para magiging kakaiba na po ang Claveria. Kasi kahit magaling ako, kung magaling ka, magaling siya, kung magkakalaban din tayo, wala rin pong mangyayari. Dapat meron pong good collaboration for a good project. Parang lang po sa construction ng hotel po yan. Kailangan magsabay-sabay ang architectural, structural, electrical, plumbing, mechanical,
electronics, dapat po magkakasabay-sabay po yan. Every other day may meeting po yan kasi kailangan walang magkakabali kung po pwede. Mm. Kasi kung may magkamali yung isa, maaapektuhan po yung isa. Tama. Ganun po, Sir Edmar. Para magiging kakaiba ang Claveria. Hindi ko pwedeng sasabihin kakaiba ako. Dahil kung hindi rin kakaiba yung isa, wala rin pong mangyayari. Unity po talaga ang kailangan natin sa ngayon. Napakaganda po yung sinabi niyo. Well said po yan sinabi niyo. Talaga namang collaboration, unity and collaboration ang Based on kailangan. experience po. Yun ang napakagandang salitang ating narinig. Unity and collaboration na unity ba? Talagang double. Interconnectivity. Interconnected. Interconnected ang Claverianos dapat. Interconnected. Pati nga janitor, interconnected po lahat yan. Tama. Lahat po yan. Nagtutulungan. Tagalinis ng market, interconnected po lahat yan. Dapat we work as one po. Kung iisa lang yung magaling, magaling tayo, sabihin natin magaling tayong lahat pero nagkakalaban naman tayo, useless po. Hindi po natin mararating ang gusto nating patutunguhan. Yun lang po. Tama lang pala din na naging kayo po'y naging independent. Kasi unang-una yan yung binitawan yung salita. Kasi kung nasa partido kayo, siyempre sa ibang partido kayo, sasabihin ng iba, kaya naman mayroong kapartido yan eh. Dito naman sa kabila, may masasabi sa inyo, di ba? Mas maganda pala, yung kayo po yung independent candidate, ano? Mas maganda. Opo. Anyway, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng panahon, Architect Pepito Aguda, ha? Mabuhay You are po welcome kayo. po, Sir Kami Edmar. ako minsan unbiased talaga kami mga media rin kasi sabi nga namin walang pinababoran. Pero pababoran natin mga katulad po ninyo na talaga namang karapat dapat na maging leader, isa sa mga leader ng Claveria. Para nang sa ganun, yung mga kabataan natin, yung susunod na henerasyon ay talaga namang mawala man tayo sa bundong ito, meron tayong iniwan na magandang nagawa sa ating minamahal na bayang Claveria. Tayo po yung mga Claverianos, hindi po tayo mga taga-Ilocos, hindi po tayo taga-Bisaya, tayo po yung mga Claveria. Kaya dapat, tama po sinabi nyo, na dapat ang leader natin ay merong unity at collaboration. Maraming salamat po, Architect. Huwag ka may pahabol po. You're welcome po, Sir Edmar. Batiin nyo muna bago kami paalam yung mga fans po ninyo. Alam ko, ang dami nagpapabati. Go ahead, Si sir. Edna Labugen. Sina Manang Rosela, Sanit Pratyakorn, sina Manang Tintin, siyempre yung misis ko, Ayun. lahat-lahat po kapatid kong si Manong Willie na lagi pong sumusuporta, yung electrician ng barko, si Manong Diego Jr., lahat po sila. Marami po OFW, si Manang Helen, Manang Olivia, sino pa, marami pa pong kaibigan at kamag-anak po. Si Mayor Eddie Gillian nanonood sa atin ng Pidig, isang Claveriano. Nanonood sa atin si Mayor. Anyway, maraming salamat po sa inyo, sir. Magandang gabi at God bless.